Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Glenn Paul G. Atilio at ngayon ay tatalakayin ko ang gender roles sa Pilipinas. Ano nga ba ang gender roles? Ang gender roles ay tumutukoy sa mga inaasahang gampanin, kilos at tungkulin ng kababaihan at kalalakihan ayon sa kultura, panahon at lipunang kanilang kinabibilangan. Hindi ito likas o likha ng kalikasan, kundi nabubuo at naiimpluwensyahan ng tradisyon, relihiyon at edukasyon at pamantayan ng komunidad. Dahil dito ay nagbabago ang gender roles habang umuunlad ang panahon. At sa kasaysayan ng Pilipinas ay makikita na ang posisyon ng babae at lalaki ay dumaan sa malaking pagbabago mula sa pagiging halos pantay noong pre-kolonyal hanggang sa pagiging limitado noong panahon ng mga Espanyol at muling pagkakaroon ng kalayaan at karapatan sa panahon ng Amerikano hanggang sa kasalukuyan. At ang pag-unawa sa gender roles ay mahalaga upang makita kung paano umusbong ang konsepto ng pagkakapantay-pantay sa lipunan. Noong panahon ng pre-kolonyal ay ang mga kababaihan ay mataas pa ang respeto at maaring maging babaylan at mag-ari ng ari-arian at malayang pumili at pagkipaghiwalay sa kanyang lalaki. Kapantay rin niya ang lalaki sa noong panahon ng pre-kolonyal at ang kalalakihan naman noong panahon ng pre-kolonyal ay mandirigma at tagapagtanggol at minsay magsasaka o mangingisda at tagapagtaguyod ng pamilya. Kaya pantay ang tingin ng mga kalalakihan sa kababaihan noong panahon ng pre-kolonyal. At noong panahon naman ng Espanyol ay ang kababaihan ay limitado sa bahay, masunurin at kulang sa edukasyon. At wala rin silang kapangyarihan sa desisyon at di pantay sa batas. At maging sa kalalakihan naman ay mas pinapaboran sila sa edukasyon at may posisyon sila at may legal rin na at moral na otoridad na mamuno sa kanilang pamilya. At sa panahon naman ng Amerikano ay ang kababaihan ay nakapag-aral at mas aktibo ito sa lipunan at nagsimulang lumaban para sa karapatan at nagkaroon ng karapatang bumoto. Dahil ito sa impluwensya ng mga Amerikano sa Pilipinas dahil sa pagsakop ng mga Amerikano. At sa kalalakihan naman ay nangunguna pa rin sa politika at trabaho, ngunit unti-unting tinatanggap ang pantay na papel ng kababaihan sa lipunan. At sa panahon naman ng mga Hapones, dito na ang kababaihan ay sa pilitang gampanan ang tungkulin ng lalaki. Ilan ay naabuso, nagbalanse ng trabaho at tahanan. At ang sa kalalakihan naman noong panahon ng mga Hapones ay lumalaban pa rin sa digmaan at target ng pag-aresto ang mga kalalakihan noong panahon ng Hapones dahil sa digmaang pandaigdig. At malaki rin ang responsibilidad nila sa depensa ng bansa. At sa huli ay ang kasalukuyang panahon o kung ano yung nararanasan natin sa kasalukuyang panahon. Ang sa kababaihan naman ay pantay ang karapatan, aktibo sa trabaho at pamumuno. Kasama na rin sila sa advokasya ng gender equality. And sa kalalakihan naman ay sa kasalukuyang panahon ay mas bukas na sila sa gawaing bahay at pag-aalaga ng kanilang anak sa bahay. Minsan din ay nasa bahay din sila
kung ang asawa rin ay nagtatrabaho or vice versa. At ang kalalakihan naman ay mas bukas na sa gawaing bahay at pag-aalaga, hindi na lang breadwinner kundi tinatanggap ang pantay na relasyon. Noon pa man, ayon sa datos ay sa pangkasaysayan ay ang mga kababaihan noon ay pagmamay-ari na ng mga lalaki. Binukot ang tawag sa mga babae na itinatago sa mata ng publiko at hindi na sila pinapayagang makita ng kalalakihan hanggang sa magdalaga. At ito ay kultura na makikita natin sa panay noong kasaysayan pa ng mga panay. At bago dumating ang mga Espanyol, ayon sa Boxer Codex, ang mga lalaki ay pinapayagang magkaroon ng maraming asawa. Ngunit maaring patayin ng lalaki ang asawa pag nakita niyang may kasamang lalaki ang kanyang asawa. At nagpapakita ito ng hindi pagkakapantay-pantay noong panahon ng mga Espanyol dahil sa Boxer Codex. May mga katanungan din katulad ng ano-ano ang mahahalagang pagbabago sa papel ng babae at lalaki. Nagkaroon ng mas pantay na karapatan, mas malaya na kababaihan sa edukasyon at trabaho. At hindi rin lang nakasentro ang lalaki sa pagiging pinuno at breadwinner. At sa panahon na lubos na naaabuso ang karapatan ng kababaihan ay nung panahon ng Espanyol dahil sa itinuri silang mas bababa, limitadong edukasyon, sinupil ang kalayaan at hindi pinayagang magdesisyon para sa sarili. At nagsimula ang pagbibigay ng pantay na karapatan sa kababaihan at kalalakihan ay noong panahon ng Amerikano dahil sa nagbukas ng pampublikong paaralan para sa mga babae at naging aktibo sila sa lipunan. At nakuha nila ang karapatang bumoto noong panahon ng 1937. At para sa akin, nakakaapekto ang gampanin ng babae at lalaki sa lipunan dahil ang gender roles ang humuhubog sa kung paano sila tinitingnan ng mga tao sa lipunan at binibigyan ng oportunidad at tinatrato sa trabaho at pamilya sa komunidad. At yun lamang po at maraming salamat.